no? Speaking of Inday Sara Duterte, mga kababayan. Kasi ang layo, alam na. Ito, yung ganitong galawan ho ni BP, mga bossing, yung magtuturo ng iba, basa na ho eh. Hindi lang ho ng mga kongresista, basa na po ng mamamayang Pilipino, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Ano po ang sabi dito? Soplak kay JJ Suarez ho. No, ito po si JJ Suarez, ito yung talagang pinakagusto ko na congressman. Ayan. Sabi diyan sa balita na yan, Suarez, pinitik si BP Sara sa walang basehang paratang. Kasi ho, ang napapansin natin dyan, mga kababayan, kay BP Sara, nagtuturo kung ano-ano yung sinasabi, kung sino-sino yung ibinibintang, kung ano-ano yung sinasabi, keso merong 150 million kada isang congressman na pumirma daw para ma-impeach siya. Eh samantalang sa mamamayang Pilipino ho, alam ang dahilan kung bakit siya ay pinapa-impeach ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir. Uulit-ulitin po natin, nandiyan po ang bribery, no? Ito po yung patungkol doon sa mga sobre na kulay puti na iniaabot daw po doon sa mga kawani sa Department of Education na tinuturing nila bribe, mga kababayan. Di ba? Ano pa po? Pangalawa, yung pagpapatay o babanta po sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Isa po yan sa nakikita ko na mahirap ipaliwanag at mahirap pong lusutan ng ating Vice Presidente. At pangatlo, mga boss chief amo, sir, yung pinaka-famous na confidential funds, mga bossing. Banat ni Suarez, walang batayan yung mga ipinaparatang na merong korupsyon na nangyayari doon sa House of Representatives, no? Ayan walang kahit anong batayan ang paratang ng korupsyon laban sa House leadership. Kasi kung meron, naipakita na ho nila yung kanilang mga ebidensya. Ang estilo po kasi nilang ginagawa, mga kababayan, ibubukat ko tong bibig ko. Magsasalita ako, no? Yung tipong style Maharlika, lahat to sila diyan, hawa-hawa na sa mga DDS. Style Maharlika, ano 'yon? Magsasalita ako ng laban doon sa aking mga kalaban, wapakels na kung may maipakita akong ebidensya, no? Ang importante yung mga DDS maniniwala sa amin kahit na wala akong pinapakitang ebidensya. Ganyan ang estilo ho nila, mga kababayan. Para ma-focus po yung atensyon ng mamamayang Pilipino kung sino-sino po ituturo at pagbibintangan. Pero sa totoo lang ho, wala namang maipakitang ebidensya ho. Di po ba? Basahin ko to Walang kahit anong batayan ang paratang ng korupsyon laban sa House leadership. Ang tunay na issue ay ang confidential funds, which is totoo naman po. Dahil nahihirapan po silang sagutin yung confidential funds po, mga kababayan, dinadivert nila sa ibang usapin. Gumagawa ho sila nung mga paratang, no? Doon sa mga nangunguna sa hearing, lalong-lalo na about confidential funds. Tingnan nyo nga yung ginawa ni Inday Sara Duterte doon sa Maynila. Di ba? Sa gigil niya ho, mga kababayan, ano sabi niya? Saksak mo sa bibig ni Joel Chua hanggang mamatay. Okay po ba yon? Yun po ba ang tamang pangangampanya? Mga bossing, imbes na sana yung mga kumakampanya doon sa lugar na to, na yon, panalo na, natalo pa. Nadismaya ang sambayan ng Pilipino. Naku, ito pala sinusuportahan ni Yorme, ito pala yung sinusuportahan ni Apple Nieto, no? Puro pagpatay ang nasa bibig. Kasi ganun ka-stress na po ang Vice Presidente. Yung gusto niyang makakawala doon sa problemang yun, di ba Kian at John J. Jason at Ma'am Eva? Yung gusto niyang makakawala
sa problemang iyon pero hindi mangyari-yari. Kasi po, kumpletos rekados yung mga ebidensya po ng Congress, mga kababayan. Tuloy ko, ang tunay na issue ay ang confidential funds na ginastos ni Vice President Sara Duterte sa loob lamang ng 11 araw. Oh, ang bilis ano? At kung bakit ang mga recipients, no, o yung mga resibo po, ay may pangalan na tila kathang-isip lang. Marcoleta, ito mas kathang-isip kaysa doon sa sinasabi mo na West Philippine Sea ay kathang-isip lang o guni-guni lang ng mamamayang Pilipino. Ito, kathang-isip lang talaga. Bakit to? Pangalan, Mary Grace Piatos, J. Camote, Xiaomi. Oh. Sabi ni JNM, Mark, makamarkoleta ka ba? Naku, hindi ko iboboto yan, ano? Ayaw na ayaw ko yung sinabi ni Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea. Ayaw na ayaw ko po ng ganun, mga kababayan. No? O, tuloy. Mary Grace Piatos, J. Camote, Xiaomi 8. O, at kung sino-sino pang mukhang gawang pangalan lang. Lahat po yan, wala sa PSA. Lahat po yan, walang birth certificate. Lahat po yan, walang death certificate. Mga bossing. At yan po talaga ang tunay, no, na issue. Hindi yung mga ginagawa-gawa lang po ng mga DDS na mga issue. Tingnan nyo, yung huli, pinagbalingan yung 20 pesos na bigas na. Sabi ni Raiden Yinlin, oh, Mark, kay Tatay Digong, bida ang tanga. Mga DDS. Tingnan nyo yung huli ho, mga kababayan. Ang diversionary tactic naman ni Inday Sara Duterte, yung sa bigas naman po. Bakit 20 lang? Bakit sa Visayas lang? Ganon. Naku, hindi magtatagal yan. Oh. Pambubudol na naman ang ginagawa sa atin yan. Imbis na ho, yung mga DDS na paulit-ulit ho na naghahanap ng 20 pesos na bigas, tuloy-tuloy nang makakakain. Naudlot pa ho dahil kay Inday Sara Duterte. Pero mo, pagkain na lang ho, no? Mga sumusuporta din ho sa kanila, yung mga naghahanap niyan. Tapos, pipigilan mo pa, i-issuehan mo pa, pupolitikahin mo pa. Hindi po ba? Lahat po yan, no? Yung mga nakikita natin na imbento nilang mga issue, pag-i-issue, pambibintang, sanhi po niyan dahil po yan po ang sanhi, no, ng stress na po si Vice Presidente. Lalong-lalo na nung nakita natin siya. Nagalit na galit po. Nagsisisigaw doon sa kulungan sa Congress. Ang isinisigaw, kapag kami nangyari sa akin, papapatay ko si Bongbong. May inutusan na ako. Patayin si Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Wala nang mapaglabasan eh. Kaya gano'n na po yung nagiging reaksyon ng Vice Presidente. Hirap na eh. Paano ko ba lalabasan tong problema na to? Paano ba masusolusyonan nang hindi sumasagot doon sa confidential funds? Lito. Napupuno sa utak. Ayun, sumambulat. Nung si Zulaika nakulong na din ho, mga kababayan. Diba? Ronsky, shout out sa inyo. No way kay Marcolelat. Sabi ni Lynn Mariano, pro Duterte lang, hindi pro Philippines.